Huwag maniniwala na may satanas pa na bumubulong sa atin. Sa mahaba ng panahon, isa lang ang pinakagasgas at sobrang ginagamit na palusot ng mga taong kadalasan pa nga ay mga Kristiyano. Tuwing nakagagawa sila ng kasamaan sa kapwa, dahil lang daw natukso sila sa bulong ng demonyo. Dahil na rin sa maling aral na ang demonyo o satanas ay naghahari pa rin sa mundo magpahanggang ngayon. Bakit at papaanong ang mga pari at pastor pa ang siyang mga nagtuturo ng ganito? Sinasabi nilang nariyan pa rin sa paligid natin ang panunukso ng satanas. Dahilan kasi, pilit pa nilang inilalagay ang kanilang sarili sa panahon ng Panginoong Hesus, kasama ang mga apostol. Kaya't sinasabi nila na sila nga ay mga pastor pa rin at pari na naglilingkod bilang manggagawa ng Diyos ngayon. Dahilan rin ang hindi nila pagkakilala sa mga ginanap ng lubos ng Panginoong Hesus, naghihintay pa sila sa mga pangakong ni hindi naman sa kanila ipinangako, na sa katotohanan ay ginanap ng lahat-lahat, walang naiwan pa. Inangkin kasi nila ang mga sulat ng Biblia at sinabing sila rin at para sa kanila ngayon ang mga ibinili ng Panginoon. Kaya tuwing makababasa sila ng mga utos noon, halimbawa ang magpalayas kayo ng mga demonyo, ay sasabihin nga nila na utos iyon ng Panginoon sa kanila. Kahit nga ipagpalagay na nating utos rin sa kanila. Bakit hindi nila mapalayas ng tuluyan kaya't balik pa ng balik at parang dumadami pa? Hindi ba't kasama rin sa utos na ito ay ang utos na bumuhay sila ng mga patay? Naku po, lalo na silang nalintikan. Paano silang bubuhay rin ng mga patay ngayon? Langgam nga di sila makabuhay. Tao pa kaya? Ewan ko ba kung papaanong napaniniwala nila ang mga tao na pati nga sa utos noon sa Israel lang na magbigay ng tithes o ikapu, nauubliga pa nila na magbigay ang kanilang mga miyembro. Tinatakot pa nga kasi na kung hindi sila magbibigay ng buwan ng 10% ng pera, bukod pa sa abuloy, sasabihin nilang nagnanakaw raw sila sa Diyos. Para kasing tinatakot tayo na kung wala sila na maghahayag ng mga babala ni Jesus, mapapahamak tayo. Aba sa mga pinagsasabi nila, mapapahamak nga talaga tayo. Na kung walang simbahang sinasamahan, ay hindi raw malulugod ang Diyos sa kanila. Imbis na sumunod at magsikap na lang tayo na gumawa ng mabuti sa kapwa, na siyang utos na ng bagong kasunduan sa Panginoon, kung ano-ano pa ang mga ipinagagawa sa ating mga ritual. Nariyan ang Eucharist o ang paghahati ng tinapay, pagbabautismo na iba-iba pa nga ang paraan, pag-awit ng mga praises sapagkat ito rin daw ang worship in spirit and in truth. Gayon rin ang pinasikat nilang ritual, ang pagpapatanggap kay Jesus bilang Lord and Savior raw, na para bang hindi sapat at kulang pa ang ginawang pagtutubos ng Panginoong Jesus, na kung hindi malalaman ng iba, hindi sila kasamang nailigtas ng Panginoon. Ano ba yan? Kailangan pa ba ng Diyos ng tulong mula sa tao upang malubos ang kanyang pagtutuwid sa kasalanan ng unang Adam? Upang ang mga ipinanganak sa laman ni Adam may maipanganak na magmuli sa espiritu naman, ang maborn again. Basahin natin ang sulat nila noon patungkol rito. Ikaw ang magpasya, kapatid. Romans chapter 5 verse 16 to 19. The gift is not like that which came through the one who sinned. For on the one hand the judgment arose from one transgression resulting in condemnation, but on the other hand the free gift arose from many transgressions resulting in justification. Paano nga ba ginanap ang pagtutuwid? For if by the transgression of the one death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. So then, as through one transgression there resulted condemnation to all men, even so through one act of righteousness there resulted justification of life to all men. For as through the one man's disobedience the many were made sinners, even so through the obedience of the one the many will be made righteous.
Wala nang sinabi na kailangang ipatanggap pa ang mga ito sa kanila noon. Kapatid, sapat na ang isang ginawa ni Jesus para sa lahat noon pa man. Naalala ba natin ang panunukso ng demonyo kay Jesus? Hindi nga ba't ito rin ang dahilan kung bakit pinipigilan si Jesus ng demonyo noon? Hindi ba tinukso siya upang hindi matuloy ang gagawin niya noong pagtutubos? Sapagkat sa gaganaping iyon ng Panginoon ay ang katapusan na rin ng Satanas. Ang demonyo na kung saan ay tumukso sa unang Adam ay hindi nagtagumpay na laban sa ikalawa at huling Adam, si Jesus na Panginoon at anak ng Diyos. Ito ang pagtatagumpay ng Diyos, hindi nangangailangan pa ng tulong mula sa kahit sinong tao na nagsasabi pa na alagad sila ng Diyos ngayon. Hebrews chapter 10 verse 12 to 17. But he, having offered one sacrifice for sins for all time, sat down at the right hand of God, waiting from that time onward until his enemies be made a footstool for his feet. For by one offering he has perfected for all time those who are sanctified. And the Holy Spirit also testifies to us, for after saying, "This is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws upon their heart, and on their mind I will write them." He then says, "And their sins and their lawless deeds I will remember no more." Sa isang ginawang pagtatagumpay ng Panginoong Hesus ay natalo na ang demonyo. Wala na noon pa man ang takot sa dalang sumpa ng pagiging makasalanan, sapagkat kapalit na ng lumang kasunduan ay ang bago na sa Panginoong Hesus. Wala na ang kapangyarihan ng Satanas, sapagkat kapalit na ay ang bagong kasunduan nang mailagay na ng Diyos sa puso ng bawat isa ang paggawa sa pag-ibig. Nabigyang katuparan ng sa pinakamakapangyarihang halimbawa ng pagpapatawad at gawa sa pag-ibig, ang ginanap na lubos ng anak ng Diyos. Para sa kanila noon, para sa atin ngayon, at para sa habang panahon. Marahil ay alam na natin kung bakit sinasabi nila ngayon na hindi pa ginanap na lubos ng Diyos ang kanyang mga pangako, na kailangan pa natin silang mga manggagawa pa ng Diyos. Sila pa rin daw ang nagpapalaya sa mga demonyo ngayon. Hindi ba't kahit sa mga worship service ay nagpapalaya sila at nagre-rebuke ng mga demonyo sa kanilang panalangin? In Jesus' name pa nga. Ibig ba sabihin ay naroon rin sa kanilang simbahan ng Satanas at mga demonyo sa mga oras na iyon? Hala, ang mga ito nga kasi ang resulta ng hindi nila pagtanggap sa mga katotohanan ng mga ginanap ng lubos ng Diyos. Sapagkat kung sabihing hindi pa nga natutupad lahat ng mga pangako ng Panginoon, kaya sinasabi nilang kailangan pa nga sila para sa mga gawaing ito. Anuman ang dahilan nila kung papaano nilang nasasabi na ipinagpapatuloy lang nila ang mga utos ng Diyos, pupunta pa rin tayo sa dapat na resulta ng kung nasusunod ba nila talaga at nagagawang totoo ang mga utos. Dahil kung hindi, para saan pa nga sila? Anong katuturan ng mga tradisyon nila at mga ritual? Hindi ko sinasabi na wala na silang silbi sa panahong ito, kundi ay katotohanang lahat na tayo ay may katungkulan ng para sa paggawa ng mabuti sa kapwa, ang pag-ibig na iniutos ng Diyos. Sapagkat ang mga gawaing tungkuling simbahan ay matagal nang niluma at pinalitan ng Panginoon. Pinalitan upang magkasundo na tayong lahat sa iisang hinihingi ng Diyos sa ating lahat, ang paggawa na sa pag-ibig. Charity nga ang sabi ng Biblia. 1 Corinthians chapter 13 verse 8 to 13, King James Version. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass, darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even as also I am known. And now abideth faith, hope, charity, these three,
but the greatest of these is charity. Mga kapatid, natupad na kasing lahat ang mga ipinangako ng Diyos. Sa Israel pa nga at higit lalong hindi kasi para sa atin at sa ating panahon ang mga iyon ay patungkol. Time statement kasi ang mahalaga. Sapagkat kung mabaliwala ito, para saan pa na binabasa natin ang Biblia kung hindi rin lang natin tatanggapin ang kaukulang pangako na itinakda ng Diyos na mangyayari sa panahong binanggit. Sa ganito, ay para na ring inaagaw kasi nila at binabaliwala ang time statement. Ano ba ang mahirap intindihin sa mga binitawang salita ng Panginoong Hesus noon, kausap ang mga apostol? Bakit pa ayaw nating tanggapin ang mga sinabi niyang, Truly I say to you, all these things will come upon this generation. Matthew 23 verse 36. Truly I say to you, this generation will not pass away until all things take place. Luke 21 verse 32. For the time is near. Revelation 1 verse 3. Do not seal up the words of the prophecy of this book, for the time is near. Revelation 22 verse 10. Even so, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. sabi naman ng Matthew 24:33. Children, it is the last hour. And just as you heard that Antichrist is coming, even now many Antichrists have appeared. Antichrist nga, sapagkat ito nga ang Roma na tagapagdala ng labis na kapighatian o ang Great Tribulation sa Jerusalem noon. From this we know that it is the last hour. 1 John 2:18. Kaya malapit na noon sa kanilang henerasyon. Alam nila, sila ang mga nag-uusap sa sulat, sa kanila patungkol. Tayong bumabasa lang ngayon ay nakikinig lang sa mga kwento ng mga kaganapan noon. Ito ang pagkakilala natin sa audience relevance ng liham. Kaya't kung patuloy pa nating ipipilit ang ating sarili na kabahagi rin ng sulat nila, lalabas pa nga na hindi pala sila nagkakaintindihan noon, na tayo pala mahigit 2,000 years pa sa kanilang future ang tinutukoy ng Panginoon nang sabihin niya, It is the last hour. For the time is near, right at the door. All these things will come upon this generation. tapos ay naganap pala namang lahat noong AD 70 sa kanila. Ang gulo nilang mga ministro pa ngayon. Kaya huwag na tayong maniniwala na may satanas pa na bumubulong sa atin. Sila lang yun.